Blessed Sunday po sa inyong lahat. Hello, hallelujah. Magandang umaga po sa mga anak ng Diyos. Amen? Hallelujah. I just want to acknowledge yung pong ating mga pastors. Magandang umaga po ang ating pong mga leader. Amen? Hallelujah. Magandang umaga po. Yung pong hindi nakakakilala sa akin, ako po si Sister Beth Del Rosario. Isa po ako sa mga leader ng church at ako din po ang head ng intercessor. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At bilang po paggalang sa salita ng Diyos, hallelujah, inaanyayahan ko po lahat na tumayo. Amen? Ang ating pong salita ay buhat sa aklat ng Mateo 6, 7 hanggang 14 po. Hallelujah. Ako po ang babasa magmula sa 7 hanggang 8 at sabay-sabay po tayo sa 9 hanggang 14. Amen. Hallelujah. 7 po, Matthew 6, 7, 14. Sabi po, sa pananalangin ninyo'y huwag kayong gagamit ng maraming salitang walang kabuluhan, gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa haba ng kanilang sinasabi. Huwag ninyo silang tutularan. Alam na ninyo ng inyong Ama na nasa langit ang inyong kailangan bago pa ninyo ito hingin sa Kanya. Sabay-sabay po tayo. Ganito kayo manalangin. Ama naming nasa langit, sambahin nawa ang iyong pangalan. Dumating nawa ang iyong kaharian. Masunod nawa ang iyong kalooban. Dito sa lupa, tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Huwag mo kaming ihayaang matukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Hallelujah. Let us pray po. Hallelujah. Heavenly Father, maraming salamat po sa umaga na ito, Lord God. Maraming salamat sa pribilehiyo na ibinigay mo po sa amin para ikaw, Panginoon, ay aming pasalamatan at aming papurihan sa Espiritu at katotohanan, O Lord God. Maraming salamat sa salita na ibinaba mo, Panginoon. Nawa, Panginoon, ito'y aming mapagbulay-bulayan, Panginoon, nang may bukas ang aming mga puso, O Lord God. Lord, buksan mo po ang puso at isipan ng bawat isa, O Lord God. Hallelujah. Para po, Panginoon, hallelujah, manatili sa amin ang iyong mga salita. Panginoon, itago mo lamang ako sa iyong likuran, O Lord God. Ikaw ang patuloy, Panginoon, ang maitaas. Langisan mo po ang aking bibig, Panginoon, para iyong masalita ay mahiyag. Hallelujah. Maraming salamat po. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Yan po, makakaupo na po ang bawat isa. Recap lang po sa last month, ng ating pong series na pag-usapan po natin yung self-check. Yung pong pagsasaliksik sa ating mga sarili. Sino po dito na bless nung last series po, nung last month po? Alam ko marami pong na-bless. Amen. Thank you po. Hallelujah. At ngayon naman po, hallelujah, ang ating pong series ay tinatawag pong solid ground. Last week po, ang binigay po ni Coach Head ang topic na rooted in the house of God. Hallelujah. Sino po dito na-appreciate po yung pong iyong mga kasama sa simbahan? Amen. Na-appreciate po yung pastor nyo. Amen. Yung mga leader nyo na-appreciate. Amen. Hindi nyo yata na-appreciate walang nag-amen. Na-appreciate nyo po ba? Amen. Hallelujah. So ngayon po today, hallelujah, ang topic po natin ngayon, hallelujah, rooted in prayer. Pakisabi po sa katabi mo, rooted in prayer. Hallelujah. Ang sabi po, ang solid ground ang meaning po ng solid ground means, safe. Ito po yung meaning po ng solid ground means safe,
secure, justified, or in a good position. Nasa mabuti daw posisyon, safe and secure. So, walang makakanakaw. So, ang rooted naman po, meaning po nito, established deeply and firmly, no? Ang definition po ng rooted, no? Having developed from something. So may na-develop, merong pinanggalingan. A very strong and firmly fixed. Very strong and firmly fixed. No po? Noong pong nakaraang buwan po, kahit po ngayong buwan na to, no? Nakararanas po tayo ng mga pagbaha. Totoo po ba yon? Yung pong bagyo, naranasan niyo po ba yon po? Sino po yung may baha sa lugar nila? Alam ko po maraming nabaha dito po, no? Hallelujah. Sino po dito yung hindi natakot kahit lumusong sa baha? Amen? Hallelujah. Ako po may mga kakilala po talaga, no? Kasagustuhan nila na makapunta sa gawain ng Panginoon, kahit po bumabaha, talaga pong lumulusong. Amen? Sino po dito talagang lumulusong, talaga punta lang sa ating Sunday service. Amen? Hallelujah. Maraming salamat po, no, sa buhay ng bawat isa. Kasi po, no, nandito kayo, kahit po may baha, kahit may ulan, po, panatag po tayo, no, maalis sa ating mga tahanan. Totoo po ba yun? Hallelujah. Panatag po tayo, alam natin na ang Panginoon yung mag-iingat sa ating mga mahal sa buhay. Totoo po ba? Sa ating mga property, sa ating bahay. Amen? Sabi nga po ng isang elderly, nung kami po ay magpe-pray, sabi po sa akin, no, sabi namin, ulan ka lang, magpe-pray kami. Hallelujah. Sabi po nila, ulan ka lang, no, patuloy kaming magpe-pray kahit na umuulan. Amen po ba? So palakpakan po natin yung ating mga elderly sa church, Sila po talaga, yung talagang nagpupursige, makapag-pray lang. Amen? Hallelujah. Sabi, it's a good to have that kind of peace of mind, mga magulang at mga kapatid, about the security of your house. But it is even more important po to be sure about your spiritual house and the storm which might come against you spiritually. Sabi po, hindi po tayo exempted sa mga bagyo kahit Kristiyano ka na. Sabi po, wala pong ibig sabihin kahit Kristiyano ka, wala na pong mangyayari sa iyo. Sa totoo lang po, minsan po karamihan sa atin nakakapag-isip na, totoo ba yung kahit mga Kristiyano na ay makakaranas ng mga ganong pagsubok? Tama po ba yun? Bilang isang Kristiyano, magkakasakit ka pa rin ba? Magkakaroon ka pa rin ba ng problema sa mga anak, sa asawa, sa pamilya, sa trabaho, yung lahat po ng mga problema na naranasan natin. Meron pa kayang ulan at hangin sa buhay po natin? Amen? Yes po, lahat po tayo ay mayroong ulan, mayroong hangin, mayroong bagyo, may pagbaha, para po yan sa lahat. Amen? Hallelujah. Ang pagkakaiba nga lang po, is not that you don't have storm as a Christian. Ang difference po is that, as a Christian, you have a foundation to hold you up through the storm. Amen? Hallelujah. Meron po tayong pundasyon na nagtatatag, na matatag, pagdating po doon sa mga unos na ating dinadanas. Amen? Hallelujah. Sino po dito nakakaranas ng mga unos? Amen? Alam ko po lahat tayo hindi po exempted. Sino po walang problema? Walang nagtaas. Tayo po lahat talaga may problema. Ako rin po, kahit ako Kristiyano na, nagsaserve sa Panginoon. Hindi po ako nakaiwas sa mga trials, nagkasakit din po ako talaga na malubha, Nabingit din po yung aking buhay. Nang ako po ay nagtatrabaho sa UN, madalas po yan, na talagang ang sabi nga nasa hukay ang isang paa. Pero alam nyo po, sa ganong pagkakataon ng aking buhay, ang maganda po doon, meron po tayong peace of mind.
Ano? I knew God had a plan and purpose in it. May mga plano po ang Diyos. Po, sapagkat, bakit po? Kasi po, my life I built upon the rock, rooted with prayer. Amen? Hallelujah. At kahit po ang ating mga leaders, ang ating pong mga pastors, may mga nagkasakit po, alam niyo po yan, sabak sa maraming suliranin, pagsubok, kinutya, pinagtawanan dahil sa Panginoon, po, pinagbintangan, may nawalan po ng mahal sa buhay. Hallelujah. At kahit na po sa ganong sitwasyon, buong tapang po nilang hinarap po, ang mga problema na dumating sa kanila. Ang maganda po ron, mayroon din po silang peace of mind. Bakit po? Because naniniwala po ako, their lives had been rooted in prayer. Amen? Hallelujah. Naalala ko po ang ating pong kapatid na si Sister Jang. Po, alam niyo po siya ay matapat na lingkod ng Panginoon. Hallelujah. Bakit po siya nagkasakit? Po, nagkasakit po siya ng cancer. Nakipaglaban po sa sakit, but in the cancer situation, alam niyo po ba, na makikita niyo po siya na kahit ano pong sitwasyon ng buhay niya, nagdadasal po siya. Nasa ospital po siya, Mami, I need prayer. Ipag-pray mo ako. Nasa bahay siya, Mami, I need prayer. Ipag-pray mo ako. Nakikita po natin yung buhay niya, no? Kahit po nasa ganong sitwasyon, punong-puno siya ng prayer. Amen? Hallelujah. She have an assurance that God is with her. No po? Until the last of her breath. No po? Alam po niya na she has a home in heaven. No matter what. Kahit ano pong sitwasyon na meron siya, alam niya po, makakapiling niya ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Because why? Because she has built her life rooted in the house of God and rooted in prayers. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. The same way po, being a followers of Jesus, you are not exempted from the rain, floods, winds, and all kinds of trial in life. Hindi po tayo exempted. Ngunit kapag po naranasan mo po yung mga problema na yon, po, ang kaibahan lang po, meron kang kapayapaan, po, at lakas. At tatayo ka, hindi ka babagsak. Yun lang po, mga magulang at mga kapatid, kung itinayo mo ang buhay mo sa solidong pundasyon. Amen? Ang ating buhay mananampalataya po, inihantulad ni Jesus sa pagtatayo ng buhay sa solidong ground. At may mga ugat na matibay na pundasyon. Hallelujah. Diyan po, hinilantulad ng ating Panginoon ang ating buhay. Hallelujah. Sino po dito, alam mo, you built your house on the rock. Hallelujah. Marami pong nag-amen. At dapat din po nating tandaan, na may mga dahilan o ginawa ka para ito po ay tumatag. Totoo po ba yun? Marami kang ginawa, bakit ikaw ay tumatag? Bakit hindi ka kaagad-agad bumabagsak? Ano po? Kasi po, rooted in the house of God. Amen? Hallelujah. Nagkaugat ka sa bahay ng Diyos. Ibig sabihin po, fix, establish, firm ang foundation mo at hindi lamang in the house of the Lord, rooted din in prayers. Punong-puno tayo ng panalangin. Amen? Hallelujah. Sino po dito nananalangin? Hallelujah. Alam ko po, tayong lahat po ay nananalangin. Naalala niyo po ba, noong si Jesus po, pagkatapos niyang manalangin, pagkatapos sa manalangin ni Lord, sa isang lugar, sinabi po ng kanyang isang disciple, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. Sabi po, Lord, teach us how to pray. Bakit po kaya hindi sinabi ng disciple, Lord, teach us how to sing, teach us how to serve, or teach us how to preach? Po,
teach us how to worship. O pero ang sabi po ng disciple, Lord, teach us how to pray. So bakit po kaya? Sa dami-dami po ng matututunan po, bakit prayer po ang gusto nilang matutunan? Hallelujah. Hallelujah. Naniniwala po ako, Light Church family, ang mga disciple po ng Panginoon, kahit po sila, ay naniniwala na there is something about prayer. Na meron po talagang miracle sa prayer. Kaya po yon ang gusto nilang matutunan above all. Hallelujah. Kayo din po ba naniniwala na there is something about prayer? Hallelujah. Alam niyo po, ako po naniniwala pag ang isang mananampalataya po ay rooted in prayer, damay-damay na po yan, po. Yung isang rooted po in prayer, I tell you, pag po nanalangin yan, po, maraming mababagsak na bundok ng problema. Yung po mga wall, marami pong mapababagsak niyan sa pamamagitan ng kanilang pagdarasal. Kasi rooted in prayer. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Amen. Hallelujah. Why do we need to be rooted in prayer? Mga magulang at mga kapatid, bakit po tayo, kailangan maging malalim sa pananalangin? Amen. Hallelujah. Una po, sabi po dito, prayer brings you to a closer relationship with God. Amen. Hallelujah. Sabi po sa 9, Ama namin na nasa langit. So ito po yung, hallelujah, sabi po, Ama namin na nasa langit. Prayer help us understand more of God character. Po, pag nananalangin po tayo, nakikilala po nating mabuti ang Diyos. Kung ano po ba siya, kung ano pa ang gusto nyong malaman dito sa Diyos na ating dinadasalan. Amen. Nakikilala po natin siyang mabuti. Katulad din po ng relasyon natin sa ating mga magulang, di po ba? Dito sa lupa, gusto nating makausap, minsan po yung ating mga ama, Pag may kailangan po tayo, yung ating mga magulang po, gusto din ng ating ama na marinig at mula sa iyo at makausap ka. Yan din po ang gusto ng ating Panginoon kapag nananalangin ka at nakikinig sa Kanya. Amen. Gusto niya yung close, yung intimacy mo sa Kanya. Amen po. Sample lang po, sa mag-asawa po ba, kailangan po ba, kaya ka lang lalapit sa asawa mo o kaya ka lang kakausapin yung asawa mo dahil may pera ka? I mean, may kailangan ka. O kaya mo lang kakausapin yung nanay mo, yung tatay mo kasi kulang na yung allowance mo sa school. Hindi po ba kailangan lumapit ka sa kanya? Kung minsan kailangan talaga kausapin mo siya. Kung pwede nga lang, pagsilbihan mo siya kasi may kailangan ka sa iyong mga magulang. Totoo po ba yon? O hingi lang kayo ng hingi, mga estudyante. Kasi kailangan natin yung ating relationship sa ating ama o sa ating ina para po tayo ay pakinggan. Amen? Karamihan po minsan hindi tayo, kung makahingi pa tayo, kala natin may pinatago tayo, sa ating mga magulang. Hindi tayo nagkakaroon ng ugnayan sa kanila. So kailangan po natin yon. Hallelujah. Ito po yung simple pong halimbawa na pakikipag-ugnayan po sa atin. Ang Diyos ay nakikipag-ugnayan sa atin bilang mga anak niya. Ito ay isang magandang paalala sa atin po kung sino tayo. Po, sino po ba tayo? Tayo ay mga anak ng Diyos, di po ba? At ito po ay bunga ng ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Amen? Hallelujah. Sabi po sa Juan 1:12 hanggang 13, ang sabi po dyan, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Sa 13, sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa sinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ang pagiging anak nila ay dahil sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagpapahayag kung paano tayo kinikilala ng ating Panginoon. So, mga anak po tayo ng Diyos, kaya wag po kayong mahihiya lumapit sa ating Ama. Amen? Hallelujah. Tingnan niyo po ang kalaki kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoon. Tinawag po tayo niyang mga anak at iyan po ang totoo. Amen? Pakitingnan nga po yung katabi nyo, mukha ba yung anak ng Diyos? Mukhang anghel po ba yan? Parang walang sumagot. Mukhang anghel po ba yan, mga katabi nyo? Amen. Mukhang anghel. Amen. Hallelujah. Why do we need to be rooted in prayer? Bakit po kailangan nating maging malalim sa panalangin? Pangalawa po, sabi po dito, bakit po kailangan maging malalim sa panalangin? Sabi po, prayer helps you to be aligned in God's will. Dumating nawa, sabi po sa 10, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Hallelujah. Prayer is a willingness to know God's will. Prayer is a willingness also to obey God's will. Kung ano po yung will niya, matututo din tayo na magpasakop o tumalima o sumunod sa kanyang will. Kung minsan, will na ito ng Panginoon pero tumatalilis ka pa. Kaya maraming Kristiyano po ang ibig sabihin nun, hindi po nagtatagumpay. Kasi sinisingit po nila Lord, ito po yung gusto ko. Lord, ito po yung gusto ko. Pero sabi ng Lord, ito ang gusto ko. Hindi yan maganda, Lord, mahirap yan. Ito ang gusto ko, mas madali. Ang nangyayari po ay, kaya po tayo minsan hindi nagtatagumpay. Totoo po ba yun? Kasi sumasalungat po tayo sa gusto po ng ating Panginoon. Hallelujah. Sabi po dito, dumating nawa ang iyong kaharian, masunod nawa ang iyong kalooban. Hallelujah. Pag po may intimacy ka sa Panginoon, nagkakaroon ka po ng mga desisyon. Yung talagang yung right decision or seryosong desisyon sa buhay mo. Pagka ikaw po ay nakikinig doon sa sinasabi sa iyo ng Panginoon. I tell you mga magulang at mga kapatid, hindi ka po ide-direct ng Panginoon o iaakayin doon sa ikasasama mo. Laging ikabubuti niyo po. Amen. Ikabubuti natin. Wala pong ama, ina o magulang na inakay yung mga anak sa masama. Amen. Inaakay lagi so doon sa right direction kung saan tayo mapapabuti. Hallelujah. Ang panalangin po mismo ay isang paraan din po upang makahanap tayo ng kapayapaan. So, nandun po, pag po tayo nananalangin, payapa po tayo. Amen? Hallelujah. Sabi po, prayer is for us to express our submission to God's power to know and obey His will. Ano po? Upang alamin at sundin ang kanyang kalooban. Hindi po ang ating mga kalooban. Kailangan po sanggunin natin sa Panginoon. Lord, ito po ba ang gusto mo para sa akin? So para po yung will niya at will mo ay magkaroon ng yung magsalubong o ito ba? Nandun yung match sa will mo at sa will ng Panginoon. Hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, si Jesus Christ po ay nag-set po ng example. Ang buhay po ni Jesus Christ ay naging halimbawa po ng pagsunod. Siya po ang unang sumunod. Siya po ay naparito dito sa lupa upang tuparin ang kalooban ng Diyos. Totoo po ba yun? Ng kanyang ama. Masakit
ang gawaing itinakda sa kanya, di po ba, na ipako siya sa krus. Gayon pa man, ay tapat na nakipag-usap ang ating Panginoong Diyos nang mapako siya sa krus. Ano po ang kanyang sinabi sa Lucas 22:42? Ang sabi po, Ama, kung ibig mong mangyari, ilayo sa akin ang sarong ito ng pagdurusa. Nung po siya ay nagdurusa, na po, nung nagpako siya sa krus po, ang kanyang katayuan bilang tao, ayaw ni Jesus po na magtiis ng pahirap ng kamatayan. Po, nahirap po bilang tao, no po, na ikaw ay parurusahan, ipapako sa krus. Di po ba ang hirap nun? Ngunit mga magulang at mga kapatid, sa parehong hininga ng ating Panginoon, nanalangin siya, sabi niya, huwag mangyari ang aking kalooban, kundi sa'yo. Kahit po ang Panginoong Jesus ay nagsabi, Lord, your will be done. Po. Huwag mangyari ang aking kalooban, kundi sa'yo, aking Ama. Di ba sabi niya? Amen, hallelujah. Mga magulang at mga kapatid, huwag lang tayo manalangin para sumunod. Huwag lang po tayong manalangin para sumunod, kundi sumunod din po tayo sa kalooban ng Diyos at sumunod po sa kalooban ng ating Diyos. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Why do we need to be rooted in prayer? Hallelujah. Bakit po natin kailangang maging malalim po sa pananalangin? Hallelujah. Sabi po dito sa number 3, prayer reveals signs, wonder, and miracles. Totoo po ba yon? Hallelujah. Sa 11 and 13, sabi niya, bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, kundi iligtas mo kami sa lahat ng masama. Amen. Hallelujah. Prayer reveals signs, wonder, and miracle. God is the sustainer of life. Hallelujah. Totoo po ba yon? Hallelujah. Sa pamamagitan po ng pagkain natin araw-araw, nagpapatuloy ang ating buhay at ang ating hininga. Kaya tayo mayroong hininga kasi kumakain tayo. Siya ang nagbibigay ng ating kailangan araw-araw. Pati din po yung kagandahan na yan. Siya po ang nagbigay. Hallelujah. Yan pong hininga na araw-araw nating hinihinga. Yan pong kalakasan na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Siya rin po ang nagbibigay. Amen? Hallelujah. Ano pa po? God is the forgiver of our sin. Hallelujah. Diyos ang nagpapatawad ng ating mga kasalanan. Hindi natin maililigtas ang ating sarili mula sa ating sariling kasalanan. Po, tanging ang Diyos lamang ang makapagpapatawad. Ang lahat ng pagkakasala at paglabag sa kanyang kalooban. Tandaan po natin, every sin na ginawa natin sa Diyos, po, siya lang ang makakapagpatawad. Hallelujah. Walang ibang makakapagpatawad sa mga kasalanang ginawa natin. Hallelujah. Siya lang, dahil sa kanya po tayo nagkasala. Amen. At siya ang magpapatawad ng ating mga kasalanan. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Ang sabi po, ano pa? God is the one who protect us against the work of the evil. Hallelujah. Ang panalangin ay hindi lamang nakikipag-usap sa Diyos. Ito din ay nagpapanatili sa atin sa piling ng Diyos. At ito rin ay paglayo sa kasamaan. Amen? The devil is hard-working man. Hallelujah. He is a hard-working man ang kaaway. If you don't pray, mga magulang at mga kapatid, if we don't pray and connect to God, madali po pumasok at makapasok into temptation.
Amen? Hallelujah. Prayer is the best weapon sa kaaway na hindi natin nakikita. Amen? Prayer lang yung ating weapon against him. Kasi araw at gabi, nagtatrabaho siya. Amen? Bago ka nga lang pumunta dito, alam ko, no, tinatrabaho ka na niya, no? Sabi niya, huwag ka nang pumunta sa church. Hallelujah, magdadasal ka lang doon. Magpe-pray ka lang doon. Hallelujah, kaya nga po, kailangan lagi tayong connected sa Panginoon through our prayer. Amen? Hallelujah, para po mapaglabanan natin siya. Hallelujah, para hindi siya magwagi. Amen? Hallelujah, mga magulang at mga kapatid. Bilang conclusion po, yung pong iiwanan sa inyo, hallelujah, we should be rooted in prayer at all times by putting it into action. Sabi po, marami pong Kristiyano nagsasabi, I am a warrior, sabi po. Hallelujah. Warrior ako. Pero kahit warrior ka, sabi niya, warrior ako kasi complete ako ng gear. Alam niyo po ba yung mga gear ng warrior? May helmet, may vest, alam niyo po yan bilang Kristiyano. Pero alam niyo po, kahit yan po ay suot-suot mo lagi, kung hindi mo naman po ginagamit, kakalawangin po yan. Hindi lamang natin yan suot-suot, galaw-galaw din po tayo para po hindi kalawangin yung pong suot-suot nating pangsanggalang. Amen? Sabihin po sa katabi mo, galaw-galaw. Hallelujah. Rooted in all kinds of prayer, mga kapatid. Kahit saan po, prayer. In public, pray. Hallelujah. In silent, pray. In eating, pray. Hallelujah. Whispering, pray. Worshiping, pray. Kahit po nagdadrive, pray. Hallelujah. Nakapikit, nakadilat, mag-pray ka. Amen. Hallelujah. Pero wag ka pong pipikit pag nagdadrive ka. Amen. Hallelujah. Dumilat ka kapag ikaw po ay nagdadrive. Amen. Hallelujah. Doesn't matter po what kind of prayer. Hallelujah. Ang lahat po ng uri ng panalangin ay mabuti. Tandaan niyo po, hanggat ginawa ito sa Diyos, hindi para sa iyo. Amen. Hallelujah. All kinds of prayer is good as long as made unto God, not to you. Amen. Hallelujah. Keep praying, mga magulang at mga kapatid. Don't give up. Kahit minsan ramdam mo, yung yung family mo, nag-stop nang mag-pray. Yung asawa mo, nag-stop nang mag-pray. Yung anak mo, yung magulang mo, nag-stop nang mag-pray. Pero po mga magulang at mga kapatid, huwag po kayong titigil mag-pray. Hallelujah. Hallelujah. Huwag po nating i-give up po ang prayer. Huwag po tayong maging mahirap sa prayer. Huwag po tayong maging mahirap sa panalangin. Hindi po masama maging mahirap sa pera, mga magulang at mga kapatid. Mas magagawa natin ng walang pera kaysa po sa magagawa natin ng walang prayer. Amen? Hallelujah. Kaya po church, we need your prayer. Kailangan po tayong magdasal para po makita natin yung mga pangako ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Pera po, nagpapalayo po yan sa atin sa presensya ng Diyos. Pero yung prayer, lalo po tayong napapalapit sa presensya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Ako po, hallelujah, deep in my heart, naniniwala po ako. Kaya po, nandito ang bawat isa. Meron pong nanalangin sa iyo. Amen? Kaya ka po nandito, yung pong ating mga first-timer, kaya ka po nandito, hindi po aksidente, kasi po may nanalangin para sa iyo. May nanalangin para sa iyo, para makilala mo ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kamayan mo po ang iyong katabi. Sabihin mo, mag-pray ka araw-araw. Hallelujah. At alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, kung ano po ang will sa atin ng Panginoon. Alam niyo po ba ang will sa atin ng Panginoon? Ang sabi po sa 1 Thessalonians 5:17, ano po ang sabi ng Panginoon? Hallelujah. Sabay-sabay po tayo na basahin. 1, 2, ready, begin. Magsipanalangin kayong walang patid.
So yan po pala ang will sa atin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah. Isang short testimony lang po. Hallelujah. Ako po ay may 2 anak, syempre. Hallelujah, magaganda. So ito po yung nung ako po ay nag-start na iwanan ko sila ay syempre maliliit pa po. Andiyan po yung isang anak ko. Yan po, liliit pa ang aking anak na lalaki at yung babae. Syempre po, lumaki na po sila. No po, nabiyayaan din po sila nakapag-asawa. No po, yan po yung parehong nakapula, yan po yung mga magaganda kong anak. Amen? Hallelujah. At yan, dito po yung isa. Hallelujah. Siyempre po, ano po, ang buhay ko ay binless ng Panginoon, hindi yung aking pamilya, kasi ito na po yung treasure ko eh. Ano po? Hallelujah. Buhat po ng akin pong mapag-aralan o natutunan na ang blessing po natin hindi po yung material, kundi po yung ating pamilya. Amen? Hallelujah. At siyempre po, lumago din po sila. Yung 2 ko pong anak, naging 4. Ilan na po? Ay, 2 plus 2, naging 4. Di po ba? At binayayaan po ako ng tig-2 apo. So, 4 na. Tapos, plus 4, naging 8 na. Hallelujah. At nung pandemic, binigyan pa po ako ng tig-1 apo. No? Naging 6 na yung apo ko. Amen? Hindi po ba? Na parang dumadami yung blessing natin. Hallelujah. Sa pamamagitan ng mga mahal natin sa buhay. At ako rin po ay nagtatrabaho din po sa UN, United Nations, bilang UN official po. At syempre po, bilang po akong nagtatrabaho doon, syempre po, nandun po yung ating pribilehiyo na maranasan yung mga diplomat access sa lahat ng airport. Ayan. Ako po ay nakapagtrabaho sa iba-ibang mission sa Africa. Mostly po, Africa po yung mission ko. Yan po, kung saan po may mga labanan, nandyan po ako, ang inyong lingkod, para po tayo ay mag-assist sa UN Peacekeeper. Amen? Hallelujah. Siyempre, nakarating din po ako ng Italy. Diyan po kami nagte-training sa US. Yan, meron din po sa New York headquarters. At siyempre po, malaki po yung sweldo pag po ganyan ang ating mga trabaho. Hallelujah. Pero po alam niyo po, isang araw, no po, katulad din po ni Pastor Rose. Hallelujah. Alam niyo po, idol ko po siya. Idol ko po ang ating pastor, yung kanyang buhay po talaga. So hindi ko alam na mangyayari din po pala sa akin, yung ganon. Yung pag tinawag ka ng Panginoon, hindi ka po makakatanggi. So iiwanan mo po talaga yung yung trabaho mo, yung lahat ng ibinigay sa'yo, yung mga karangyaan, iiwanan mo po talaga kapag ikaw ay may pag tinawag ka po talaga. Bilang po isang ina at nagtatrabaho, no? Yung pong desisyon na ito, mga magulang at mga kapatid, hindi po madali para po sa akin. Kasi nandyan nakasalalay yung buhay at kinabukasan ng aking family. Pero alam nyo po, nag-pray ako sa Panginoon, Lord, tama po ba yung binibigay mo sa aking mensahe? Pero sabi ko, Lord, noong 2015, sabi ko, nag-umpisa pong mabother ako, talaga pong yung pong binibigay sa akin ng Panginoon na nagkakaroon po ako ng yung pong ang tawag doon, nagkakaroon po ako ng alalahanin o yung burden sa aking puso. Sabi ko, sige Lord, sabi ko gano'n. Alam niyo po, nung mga time na yon, ako po, sanay po akong yung sumakay sa eroplano. Araw-araw, nasa helicopter po ako. Pero may mga times po, nung time na yon, alam niyo po, pag sumasakay na ako, natatakot ako sa buhay ko. Parang nando na yung pagkatakot, natatakot ako. Sabi ko, Lord, sabi ko, kung ito ba, kukunin mo ako ngayon? Sabi ko, yung pinagagawa mo sa akin, hindi ko pa nagagawa. Amen, okay, siguro, sabi ko, Lord, eto na. Sabi ko, gumawa pa ako ng list. Sabi ko, Lord, sabi ko, ito, bago ako mag-retire, sabi ko, gusto ko,
mapatayo yung bahay ko. Luma na po yung sasakyan ng mga anak ko, ng mga apo ko, kailangan ko po nun. Gusto ko po, Panginoon, sabi ko, magpunta po kami ng Israel with pastors. Gusto ko po yan, sabi ko. At saka gusto ko po, Panginoon, mapakasal ko po yung aking mga anak sa pastors. Gusto ko po yan. Lord, sabi ko, gusto ko po, Panginoon, yung anak kong babae magkaroon po ng sariling bahay. At siyempre po, gusto ko po, Panginoon, pag ako nagsiserve sa'yo, gusto ko may bago din akong sasakyan. Alam niyo po, binigay lahat sa akin yan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Pero alam niyo po, nandoon po yung pagkatakot. Nung ibinigay niya po sa akin, bigla po ako, lalo po akong natakot. Alam niyo po kung bakit? Binigay sa akin ng Lord yung salita sa Job. Sabi niya, si Yahweh ang nagbigay ng lahat. Si Yahweh rin ang kukuha ng lahat. Hoy, lalo akong natakot, Lord. Sabi ko, sige na. I pack my things 2019. Nag-decision po ako. Lahat nabigla. Pati po yung boss ko nabigla. Sabi niya, Elizabeth, are you sure in your decision? Sabi ko, I'm sure. Sabi niya, siyempre hindi mo naman po mapapaliwanag kung ano po yung dahilan. Alam niyo po, hindi po yan alam ng family ko. Hala po sa aking nagsabi, kahit sa pastor po natin, hindi po yan sabi niya, Sister Beth, umalis ka na dyan, mag-serve ka na. Alam niyo po, iniwan ko po ang aking trabaho. Amen. Hallelujah. Pero alam niyo po, nang pagsiserve ko sa Panginoon, sabi ko, hindi pa dyan natapos ang pagpapala ng Panginoon. Pinagpala din ako sa aking ministry. Binigay niya po sa akin ang intercessor ministry. Amen. Hallelujah. Yan po, kung makikita nyo, 6 lang po kami dyan. Alam niyo po, patuloy at patuloy po na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin, sa buhay ng ministry. No po, nagkaroon po kami ng intercessor sa outreach nung pong panahon ng pandemic. Nag-outreach po kami kasama ng mga intercessor. No po, nagkaroon din po tayo ng barangay team po, pupunta po tayo sa mga barangay para po tayo ay manalangin sa kanila. Amen. Hallelujah. At ano pa po, tayo din po ay nagdarasal po sa ating church. Hallelujah. At patuloy po na kumikilos ang ating Panginoon sa ministry po ng intercessor. Amen. Hallelujah. Kami po ang nakakatanggap ng mga prayers, may sakit, no po, malapit ng mamatay, yung mga nasa bingit na kamatayan, na po, nandiyan po, kami po ang nagdadasal. Amen. Alam niyo po, 2022, ang intercessor po ay 19. Ayan po, ang dami na, dumami na. Amen. Hello, hallelujah. Palakpakan po natin ang Diyos. Ngayon 2023, 31 na po kami. Amen. Hallelujah. 31 na po ang intercessor at ang 10 po diyan ay mga youth. Amen. Hallelujah. Palakpakan po natin ang mga youth. Hallelujah. Kasama po yan sa ministry po ng intercessor. At alam nyo po, patuloy po ang ginagamit po ang intercessor sa pagpapalago ng kanyang salita. Hallelujah. Patunay lang po. Kilala nyo po ba si Sister Aiza? Hallelujah. Hallelujah. Nung pong time na yan, Sister Aiza ay nasa bingit po ang kanilang buhay ng kanyang mga anak. Ang intercessor po, night and day, nagdarasal po para sa kanilang kaligtasan. At eto na po sila, amen. Malaki na po yung baby, amen. Hallelujah. Yung apo po ni Sister Lucy, nilapit po natin yan sa Lord kasi nasa bingit din po ang kanyang buhay. Hallelujah. Si Sister Cristel, nanalangin tayo sa baby girl. Di po ba mga intercessor? Binigyan po siya ng baby girl, amen. Hallelujah. At iyan po ang mga light apo. Hallelujah, madami na pong sumisibol na light up po. At hallelujah, at hindi lamang po diyan sa ministry po natin, at patuloy din po na binebless po ang ating church. Amen, hallelujah. Alam niyo po yung ating lot, no po, hindi ko lang po kasi yan madadala dito para ipakita sa inyo. Dati po, drawing lang yan, di po ba? Dati po, sabi-sabi lang, bibili tayo ng church. Pero ayan, binigay na po sa atin. Amen? Hallelujah. Ilang square meter po yung ating pinagpe-pray? 1,000. Pero binigay po ni Lord,
1,003. Amen? Hallelujah. Yung pong unang bilog, yan po ang 3. Yung pong pangalawang bilog na mas malaki, yun po yung 1,000. At doon po sa 300, meron pong nagbigay sa ating church free of charge. Wala pong bayad. Amen? Tingnan nyo po ang kabutihan ng Panginoon. Amen? Hallelujah. At kasama po dyan kayo dahil patuloy po kayong nananalangin sa ating church. Amen? Hallelujah. Palakpakan po natin ang Panginoon. Huwag po tayong titigil sa pananalangin. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Kahit ano po ang ating kalagayan, pray. Hallelujah! Kahit ano po yan, dinadanas natin, pray. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Tatayo po tayong lahat. Amen? Hallelujah! At habang pong inaawit ng ating worship team, hallelujah! Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, wala pong imposible sa Panginoon po. Kahit gaano man niyang kalaki. Hallelujah. Wala pong imposible na gawin niya yung mga pinagpe-pray mo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sino po dito may mga prayer? Hallelujah. Sino po dito nangangailangan ng prayer? Amen. Hallelujah. Nakapalibot po ang ating intercessor. Kung sino man po ang gustong mag-pray, hallelujah. Bukas po ang ating altar, hallelujah. Kayo po ay malugod naming inaanyayahan kung sino man po ang gustong may mga prayer requests, may mga sakit, may mga problema. Kapatid, ilapit po natin yan sa Panginoon. Hallelujah. Lumapit po kayo, wag po kayong mahiya. Ilapit po natin yan sa Panginoon. Ilapit po natin, isupo natin yan sa Panginoon. Hallelujah. Lahat po ng ating mga problema, lahat po ng ating, kung ano man po yung dinadala natin, ilapit po natin sa Panginoon. Hallelujah. Habang inaawit po ang awit na ito, hallelujah. Nagpapatunay po na walang imposible po sa ating problema sa mata ng tao. Panalangin man ay pawang walang katugunan. Yes, God. Hinahayag pa rin ng pusong ito. Ako'y panatag sa iyong presensya lamang. Naniniwala kami sa iyo, kakayanin ko pagkat kaya mo. Naniniwala kami sa iyo, kakayanin ko pagkat kaya mo. Naniniwala kami sa iyo, kakayanin ko pagkat kaya mo. Yes, Lord. Kaya mo, Lord. Naniniwala kami sa iyo, kakayanin ko pagkat kaya mo. Oh, Jesus. Yung po mga Oh, Jesus. gustong makapag-pray, yung po mga gustong
you. Kakayanin mo. This is our declaration. Kaya mo. Naniniwala. Kami sa'yo. Come on, pwede mo ba natin itaas yung ating mga kamay wherever you are right now? Kapatid, hallelujah, may ginagawa ang Panginoon right now. If you wanna cry out to Jesus, cry out to the Lord right now. There is power in prayer. There is power in prayer right now. Sikarab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 ay. Oh, nakarabababababababay. Oh, Jesus. Oh, naniniwala. Kami sa'yo. Oh, we bless your name, oh God. Kakayanin ko. Oh, kakayanin namin. Kaya mo. Hindi sagana ng lakas na meron kami, Panginoon. Niniwala kami It is sa'yo. only by your grace. Kakayanin ko. Oh, we bless your name. Maniniwala. Naniniwala kami The Lord is doing something in your life today. Kakayanin He is working right now. kaya mo. He is working right now. Niniwala kami sa'yo. He is doing something in your family today. Pagkat kaya He is doing something in your life today. niniwala kami sa'yo. Oh, nakarabababa. Kakayanin ko. There's gonna be an answered prayer today. There's gonna be healing right now. Restoration of every family. Oh, nakarabababa. Oh, nakarabababa. Lahat ay We will continue, Panginoon, to declare your goodness in our lives. posible. Lahat ay posible. Lahat, Panginoon, Lahat ay posible. ay posible sa mga taong ang pananampalataya ay nasa iyo. Lahat ay posible. Oh, Lahat ay let's continue to posible. declare, lahat ay posible sa Panginoon. Right now, right now. Lahat ay posible. Oh, Panginoon, walang imposible sa iyo. Hallelujah. You know the beginning, even at the end of our lives. Oh, wherever you are right now, declare it to the Lord right now. At habang sinasambit ang iyong labi, na lahat ay posible. Hallelujah. Oh, Jesus. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lightchurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time at sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.